Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Penpen. Walang eksaktong taon, probinsya ng Negros Occidental. Ang sabi nila, ang kapalaran ng tao ay nakatakda na sa oras na isilang ka sa mundo. Ito ang napatunayan ng tampok nating karakter, si Penpen. Isinilang mula sa mahabang linya ng mga manggagamot. Ang kanyang ama ay isang kilalang asog o lalaking babaylan. Samantalang ang ina, isang makapangyarihang mangbabarang. Tama ang inyong pagkakarinig. Ang ina ni Penpen, isang makapangyarihang mambabarang. At para maunawaan ng lahat, magsisimula tayo sa kwento ng mga magulang ng ating bida. Nang mga panong ito, kasalukuyang nasa edad 23 ang ama ni Penpen na itago na lang natin sa pangalang Katiago. Anak ng isang babaylan at bilang panganay na lalaki, ito ang nagmana ng kakayahan ng ama. Kinatakutan si Tiago sa kanilang lugar. Mabagsik ito pagdating sa mga mangkukulam, mambabarang, aswang, at mga elementong nais manggambala sa mga tao. Walang pinapatawad si Tiago, ngunit bago pa man ito pumatay ng kalaban, nagbibigay ito ng babala. Sa oras na hindi makinig ang nilalang, saka pa lamang ito magpapataw ng parusa. Madalas nilalapitan ang binata ng mga taong nangangailangan ng tulong espiritual. At dahil dito, nakilala ang isang babae na hindi akalaing magkakaroon ng malaking papel na gagampanan sa kanyang buhay. Isang pamilya ang lumapit kay Tiago dahil sa binarang ang kanilang anak na lalaki. Hindi kinaya ng mga naunang manggagamot na tumingin, kaya naman inilapit ito sa binata. May ideya po ba kayo kung anong dahilan at kung bakit binarang ang anak nyo? Tanong ni Tiago. Ngunit ni isa sa kamag-anak ng pasyente ay walang makasagot. Ang tanging alam lang ng mga ito, may nakabangga itong mga kalalakian. At dahil walang makuhang impormasyon, pinili ng binatang tawasin na lang ang pasyente. Dito napag-alaman ni Tiago na may nakaaway itong malakas na mambabarang. Tama po ang sinabi ng mga naunang manggagamot. Malakas na mambabarang nga ang nakalaban ng anak nyo. Pero maswerte pa rin kayo ha. Hindi tinuluyan na mambabarang ang anak nyo. Wika ni Tiago. Binalot niya ng dasal pang proteksyon ng pasyente at kaagad na nagpaalam. Nagawa nitong malaman ang kinaroroonan ng mambabarang. Kaagad itong pinuntahan upang makipagkasundo. Nakarating ang binata sa mismong harap ng bahay ng mangbabarang na nagngangalang Imang. Marahil ay naramdaman ng mga ito ang presensya ni Tiago. Kaya kagad naglabasan ang mga tao sa loob ng tahanan. Anong kailangan mo, lalaking babaylan? Mukhang naligaw ka yata. Wika ni Imang. Magandang umaga, Tandang Imang. May lumapit sa akin pasyente. Mambabarang ang nagbigay ng sakit sa kanya at dito ko natunto ng may kagagawan. Hindi po ako naparito para manggulo. Hanggat maaari, nanaisin kong makipag-usap ng maayos. Kaya ilabas niyo po ang anak niyo nang mapag-usapan namin kung anong maaaring gawin para alisin niya ang sumpa sa pasyente ko. Tugon ni Tiago. Mahinahong mga tao ang angkan ni Tandang Imang. Kaya ganun na lang ang respeto ng mga tao sa kanila. Ngunit kahit mula sa malakas na angkan ng mambabarang ang mga ito, malaki ang takot nila sa pamilya ni Tiago.
Ngunit taliwas ang ugali ng nag-iisang anak ni Tandang Imang. Umalis ka na dahil wala akong panahong humarap sa kagaya mo. Napalingon si Tandang Imang. Hindi nito akalaing ganon ang sasabihin ng anak. Kung ganun, ikaw nga ang may kagagawan. Tanong ni Tiago. Ano naman ngayon kung ako may gawa? Tugon ng babae. Matapang ka ha, para sa isang babaeng mambabarang. At mukhang hindi mo kilala ang kausap mo, dalaga. Tugon ni Tiago. Kilalang kilala kita. At ang mga kagaya mong lalaki, hindi mapagkakatiwalaan. Tugon ng babae. Bakit na naman ako nadamay dyan? Teka, ano bang Hindi na ituloy ni Tiago ang sasabihin dahil biglang nanigas ang katawan nito. Isabel, ano ba? Ano ba yung ginagawa mo? Wika ni Tandang Imang. Ipinagtatanggol ko lang ang ating lugar. Kaya pumasok na po kayo sa loob ng bahay. Wika ni Isabel. Ay nako, hindi mo nga alam ang ginagawa mo. Bahala kang bata ka. Tiago, pasensya ka na sa asal ng anak ko at sana magpigil ka ng kaunti. Matapos magsalita ay kagad nang pumasok ang matanda. Naiwan si Isabel at Tiago sa bakuran. Hindi man nakakakilos ang binata, nagagawa pa rin nitong tumawa. Malakas ka nga talaga. Gaya ng inaakala ko, pero ganito na lang. Kapag nanalo ka, aalis ako. Pero sa oras na manalo ko, magpapakasal ka sa akin. Wika ni Tiago. Kagad namang sumagot si Isabel nang hindi nag-iisip. O sige, payag ako. Teka, anong sinabi mo? Tugon ng dalaga. Tumawa ng malakas si Tiago. Tapos na ang kasunduan. Hindi na ito pwedeng bawiin. Ngayon, ibigay mo ang lahat ng makakaya mo. Dahil hindi ako magpipigil. Muling wika ni Tiago. Teka sandali, hindi ako pumayag sa gusto mo. Pero sige, tatalunin pa rin kita. Tugon ng dalaga sabay ihip ng dasal sa hangin. Nang mga sandaling iyon, hawak-hawak ni Tiago ang kanyang mutya. Isa itong maliit na bato mula sa kambal na bunga ng saging. Kaya tinawag itong mutya ng kambal saging. Kagaya ng mutya ng puso ng saging, may kakayahan itong kumontra ng mga sumpa mula sa barang at kulam. At isa sa magandang katangian ng mutyang ito, ang kanyang gabay na tikbalang. Silab, nandito ka ba? Wika ni Tiago. Oo. Bakit ba? Ano na naman ang kailangan mo? Tanong ni Silab. Kahit kailan talaga, napakasuplado mo. Kailangan ko ang tulong mo. Malakas ang mambabarang na ito. Pero wag mo siyang papatayin dahil balak ko siyang pakasalan. Ay, nako. Pwede ba? Huwag mo kong idamay sa mga kalokohan mo. Nakakalimutan mo yata kung sino ko. Hindi ko nakakalimutan kung sino ka. O sige, ganito na lang. Tulungan mo ko. Bibilang kita ng masarap na lambanog sa baryo. Ano, paeg ka? Anong akala mo sa akin? Uto-uto?
Pero sige, sabihin mo kung ano ang gagawin ko. Pag-uusap ni Tiago at ang gabay na tikbalang nasisilab. May pagkamainitin ang ulo nito. Konting kibot lang ay mabilis itong magalit. Ngunit may tinatagong kabaitan si Silab. Bagay na naging dahilan kung bakit siya naging gabay ng mutya. Simple lang. Huwag mong hayaang makapasok ang atake niya sa akin. Papabayaan ko lang siyang umatake hanggang sa mapagod. Ayos ka rin Gagawin mo pa akong panangga. Ano uli ang mapapala ko sa bagay na to? Kakasabi ko lang Ang yabang-yabang mong hina ng utak mo. 1 galon ng lambanog nga. Pangako, bibili ko pagtapos nito. Humalinghing ng malakas si Silab. Kaagad nagbitaw ng tigalpo. Hindi nakagalaw ang dalaga at nakaramdam ng malakas na hangin. Umiikot ito sa kanyang katawan. Hindi nakikita ng ibang tao si Silab. Ngunit nararamdaman nila ito. Laking pagtataka ni Isabel kung bakit hindi niya magawang kumilos. At sa tuwing magbabato ito ng tigalpo, kusang bumabalik sa kanya ang atake. Anong ginawa mo sa akin? Bakit hindi gumagana yung mga orasyon ko? Tanong ni Isabel. Sinabi ko naman sa'yo hindi uubra ang munti mong mahika sa akin. Ano? Sumusuko ka na? Tugon ni Tiago. Bakit naman ako sasuko? Hindi ako basta magpapakasal sa isang kagaya mo. Wala yun sa pangarap ko. Muling wika ng dalaga. Nagpatuloy itong magbato ng tigalpo hanggang sa makaramdam ng matinding panghihina. Sa pagkakataong iyon, si Tiago na mismo ang nagpasya. Kailangan niyang ihinto ang laban. O bakit ka uminto? Mukhang ikaw yata yung sumuko. Walang saysay kung ipagpapatuloy pa natin to. Mamamatay ka lang. Halata namang hindi mo na kayang lumaban Ano? Anong hindi? Hindi na ituloy ng dalaga ang sasabihin. Tuluyan na itong bumagsak. Dali-dali itong binuhat ni Tiago papasok sa tahanan ni Tandang Imang. Pagpasensyaan mo ng inasal ni Isabela. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa pasyente mo. Wika ni Tandang Imang. Maaari ko po bang malaman ang dahilan kung bakit niya binarang yung lalaking yun? Tanong ni Tiago. Kung ang tinutukoy mo ay si Leo, naku kahit ako babarangin ko talaga yon. Nangyari kasi, nanligaw sa kanya ang taong yan. Kaso binastos siya, kaya ayaw ang ginawa niya. Tugon ng matanda. Ganun po ba? Mukhang malaki nga ang kasalanan ng taong yun Siguro nga tama lang sa kanya yung nangyari. Pero pagpahingayin niyo lang po si Isabel Ako na pong bahala dun sa Leo na yun. Wika ni Tiago. Kagad nang bumalik sa bahay ng pasyente. Kinausap niya ito. Umamin naman sa ginawang pangbabastos. Huwag mo nang uulitin yung ginawa mo. Dahil baka sa susunod, matuluyan ka na. Mabuti na lang napakiusapan ko pa'y mambabarang. Wika ni Tiago. Oo, Tiago. Hindi na talaga mauulit. Kamuntikan ko nang ikamatay yung nangyari. Tugon ni Leo. Sa ngayon wala ka nang dapat ipag-alala. Pero wag mong kakalimutan ang bilin ko. Umiwas ka muna sa paglabas dahil baka masalubong mo ulit ang mambabarang Hindi natin alam kung anong maaari niyang gawin. Sige na, magpapaalam na ako. Pag-uusap ng dalawa. Kagad namang umuwi si Leo.
Ilang minuto pa lang ang nakalipas ay dumating naman sina Isabel at Tandang Imang. Ay pasensya na, Tiago. Hindi ko mapigilan si Isabel. Bakit po ba? Ano po bang sadya niyo? Walang iya ka. Anong ginawa mo sa akin? Bakit nawalan ako ng malay? Wika ni Isabel. Galit na umaakyat sa tahanan ng binata. Naisipan ni Tiago na magbiro para asarin si Isabel. Ngunit hindi niya akalain na ang birong iyon ang tuluyang makakapagpabago ng buhay niya. Marahan itong lumapit sa dalaga. Bumulong sabay ngiti ng nakakaloko. May nangyari sa atin dalawa. Kaya wala ka ng kawala. Kitang-kita ni Tiago ang pagbabago sa reaksyon ng mukha ni Isabel. At gaya ng inaasahan ay paulit-ulit siyang sinampal. Tawa lang ng tawa si Tiago. Maging si Tandang Imang, hindi man lang inawat ang anak. Walang iya ka talaga. Pinagsamantalaan mo ko. Panugutan mo ko sa ayaw at sa gusto mo. Biglang natahimik si Tiago. Hinawakan ng kamay ni Isabel. Huwag kang mag-alala. Yun naman talagang bala kong gawin eh. O paano yan? Wala nang atrasan. Tanong ni Tiago. Parang may pagpipilian pa ako. Hindi ko akalain. Sa isang babaylan lang ako mapupunta. Hindi nga sinasadyang natuloy ang kasalan ng isang babaylan at mambabarang. Ang ama ni Tiago na si Lolo Munding ang nagsagawa ng seremonya. Makalipas ang ilang taon, isinilang ni Isabel ang isang malusog na batang lalaki. Pinangalanan niya itong Eugenio. Ngunit kinilala ang bata sa palayaw na Penpen o Pen. Pinili ng dalawa na pag-aralin ito sa elementarya dahil ayaw nilang matulad sa kanila ang anak. Ngunit sadyang napakatigas ng ulo nito at tila tinatawag ng kanyang nakaabang na tungkulin. Hoy, Pen! Ay nako, ano ba tong narinig ko sa guro mo? Hindi ka daw nakikinig sa klase. Paulit-ulit na lang ah. Tanong ni Tiago sa bata. 8 taong gulang pa lang si Penpen ng mga sandaling iyon. Ayoko nga po makinig sa kanila. Wala naman pong katotohanan yung mga sinasabi nila eh. Nakasulat lang din naman sa libro. Hindi po kagaya ng mga turo nyo ni nanay sa akin. Nakikita ko po ng aktwal. Natututunan ko pa. Yan ang napapala mo eh. Hindi ka nakikinig sa klase kaya ka bulol. Anong aktwal? Aktwal! Ay nako. Tay, pareho lang yun. Aktwal. Aktwal. Yun na yun. Kulit mo rin eh. Tugon ng bata. Sa murang edad, iminulat ng mag-asawa si Pen sa buhay na ginagalawan. Dahil alam ng mga ito na darating ang araw na siya naman ang magmamana ng lahat ng kanilang kaalaman. Magpapatuloy ng mahabang henerasyon ng 2 pamilyang kinabibilangan. Ngunit dahil sa katotohanan na isang mambabarang ang ina, hindi maiiwasang maging tampulan ng panunukso ang paslit. Madalas itong umuuwi na may pasa sa muka o hindi kaya naman punit ang damit. Sumusobra na yung mga bata na yan ah. Sinasaktan nila yung anak natin, Tiago. Ang akala ko ba ay nakausap mo ng mga magulang nila? Wika ni Isabel. Oo, Isabel, nakausap ko na. Pero hindi mo naman kasi hawak ang isipan nila. Hindi mo rin sila masisisi. Noon pa man, masama na ang tingin nila sa mga mambabarang kasi hindi naman talaga nila alam kung anong totoong pagkatao na mga kagaya mo.
Tugon ni Tiago. Kung ganun, humanda sila. Bukas sa bukas pupunta ako sa paaralan para kausapin ang guro ni Penpen. Lagi nang kawawa yung anak natin. Hindi na. Ako nang bahala doon. Dumito ko na lang sa bahay, mahal. Mahirap na. Pag-uusap ng dalawa. Pilit inawat ni Tiago ang asawa dahil alam niyang may malaking gulo ang mangyayari sa oras na kumilos ito. Maikli lang ang pasensya ni Isabel sa mga bagay-bagay at sa oras na magalit ito, paniguradong walang makakapigil sa kanya. Kinabukasan maagang bumangon si Tiago upang asikasuin ang nangyari kay Pen. Ngunit napag-alaman nito kay Lolo Munding, naunang umalis ang asawa. Naku, naloko na. Bakit hindi nyo pinigilan, tay? Magkakagulo sa paaralan, sigurado ako dyan. Dali-dali itong tumakbo palabas ng tahanan. Sinundan ng asawa sa paaralan ng anak. Pagdating nito sa lugar, nakita ni Tiago ang napakaraming taong nagtitipon sa iisang kwarto. Bigla itong kinabahan dahil alam niyang naroon ang asawa. Mahinahong naglakad si Tiago papunta sa kwarto, nakisingit sa mga tao. Nung una ay ayaw pa siyang padaanin ng mga ito. Ngunit nang magsalita, kagad din siyang nakilala. Bumungad kay Tiago si Isabel na mahinahong nakikipag-usap sa guro ni Penpen. Nakahinga ito ng maluwag dahil ang buong akala niya ay magkakaroon ng kaguluhan sa lugar. Gusto kong ipatawag yung mga magulang nung mga mag-aaral na gumawa nito sa anak ko. Dahil sa oras na hindi sila umarap sa akin ngayon, pasensya na lang tayo. Pati ikaw, Ginang Silva, madadamay. Wika ni Isabel. Bigla namang tumayo ang guro at nagtaas ng boses. Aba, bakit pati naman ako madadamay? Kasalanan ko bang mabugbog ang anak mo dahil sa kanyang ina? Wika ni Ginang Silva. Napasapo na lang ng noo si Tiago dahil sa maling sagot ng guro. Bago pa man makapagbitaw ng salita si Isabel, kagad niya itong inawat. Pasensya na po kayo, Ginang Silva. Ako na po ang kakausap sa asawa ko. Wika ni Tiago. Ngunit sadyang matabil ang bunganga ng guro. Nakapagbitaw ito ng salita na maging si Tiago ay nainsulto. Abay, dapat lang kausapin mo yung asawa mo. Masyado niyang pinapatunayan sa lahat ang pagiging mambabarang. Wala na siyang respeto sa akin bilang isang edukadong guro. Ang dapat sa mga kagaya niyo, pinapalaya sa baryong ito. Wala naman kayong silbi sa lipunan. Nagpantig ang tenga ni Tiago. Napatingin na lang ito kay Isabel. Napatras ito dahil alam niya kung ano ang susunod na mangyayari. Sinubukan kong maging mahinahon, Ginang Silva. Pero masyadong matabil ang bibig mo. Sino ka sa palagay mo para insultuin ang asawa ko? Teka, sinabi mong isa kang edukadong guro. Bakit hindi mo magawang bantayan ang mga mag-aaral mo? Hindi ba kasama sa trabaho mo yun? Kung edukado ka kagaya ng sinasabi mo, bakit hindi mo magawang kausapin ang mga magulang ng nanggulpe sa anak ko? Sandaling natigilan ang guro sa mga sinabi ni Tiago. Kasalanan ko pala dahil anak ng isang mambabarang si Pen. Kaya siya nagulpe. Kasalanan ko ba dahil iba ang anak niyo? Aba, sumusobra naman yata kayo. Muling wika ng ginang. Sa mga sinabi nito ay lalong nagalit si Tiago. Ngunit pinili pa rin kumalma.
Ipatawag niyo mga magulang na mga batang nanakit sa anak ko para mapag-usapan to na maayos. Huling babala ko na ito. Ginang Silva, huwag mo nang hayaan na gumawa pa ako ng hakbang dahil siguradong hindi mo magugustuhan. Matapos magsalita ay kagad nang umalis si Tiago at Isabel. Habang nasa daan pa uwi, pinag-uusapan ng mga ito ang nangyari. Kakaiba din yung tabil ng bunganga ng gurong yun, no? Talagang sinisisi sa atin yung nangyari kay Pen? Wika ni Isabel. Tama ka. Matabil nga ang bunganga ni Ginang Silva. Kung hindi lang marami yung tao kanina, malamang pinalunok ko sa kanya yung dila niya eh. Tugon ni Tiago. Tignan natin kung tatalima siya sa hiling natin. Kung hindi, ako na mismo ang maglalagay sa kanya sa dapat niyang kalagyan. Hindi na nagsalita pa si Tiago. Sa pagkakataong iyon ay hinayaan niyang si Isabel na ang gumawa ng paraan kung sakaling hindi sumunod si Ginang Silva sa kanilang gusto. Hindi inaasahan ng mag-asawa na magmamatigas ang guro at si Pen ang nagbayad nito. Dinala ng mga tanod ang bata na walang malay. Lalong nagalit ang mag-asawa at sa pagkakataong iyon, hinayaan ni Tiago ang asawang gawin ang gusto. Talagang hinahamon ako ng ginang na yan. Sino ba siya sa palagay niya? Wika ni Isabel. Tahimik lang din si Tiago ng mga sandaling iyon. Ngunit lingid sa kaalaman ng asawa, nauna nang gumawa ng hakbang ang Ginoo. Nakatitig lang si Tiago sa anak na noon ay walang malay. Hindi nito matanggap ang pagtrato sa kanila ng tao. Nabulagan ng galit si Tiago ng mga sandaling iyon. Walang kaalam-alamang mag-asawa na may malaking kapamakan ang nag-aantay sa kanila. Kasalukuyang nagsasagawa ng ritual ng pamaham si Isabel ng mga sandaling iyon habang kinakausap ng kanyang ina. Isabel, puno ng galit ang puso mo. Makakasama kung itutuloy mo ang ritual na yan. Wika ni Tandang Imang. Huwag kang makialam, Nay. Kailangan nilang maramdaman ang galit ko. Hindi tama ang ginawa nila sa aking anak. Bahala na ako nung mangyari. Ayoko lang na inaapi ang anak ko, Nay. May kakayahan ako para ipagtanggol ang pamilya ko. Bakit hindi ko pwedeng gamitin yon? Itinuloy ni Isabel ang kanyang ginagawa. Samantalang si Tiago naman, nanatiling nakamatsyag sa mga nangyayari. Bagaman galit ito, hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang kaligtasan ng mga tao, lalo pat isang malakas na mambabarang si Isabel. Ilang sandali pa natapos na si Isabel sa ginagawa. Lumapit ito kay Tiago. Maganda ka, Tiago. May malakas na kalaban. Lumapit si Ginang Silva sa karibal ng aming angkan. Mga mambabarang sila mula sa gawing kanluran. Wika ni Isabel. Biglang dumugo ang ilong nito. Tuluyang bumagsak sa sahig. Alam na ni Tiago ang mangyayari. Hindi kinaya ng asawa ang kalaban nito. Dali-daling nag-usal ng dasal pang proteksyon si Tiago. Pinasok ito sa kanilang silid. Akmang lalabas na sana si Tiago para puntahan si Pen nang biglang makaramdam ng mabigat na presensya sa paligid. Pumasok ang ama ni Tiago. Nanlaki ang mga mata nito dahil putol na ang kamay ng matanda. Dali-daling lumabas ng tahanan si Tiago. Nakita ang mga kalalakihang nakatayo sa labas ng kanilang bakuran. Kaagad nitong hinarap ang ama
Inabisuhan silang kailangang lumayo sa lugar. Ngunit huli na dahil nakapasok na sa tahanan ang ilan sa mga kalalakihan. Nanlaki ang mga mata ni Tiago nang makitang may dugo ang itak ng lalaki. Biglang nandilim ang paningin ni Tiago. Inatake ang lalaki. Ngunit bago pa man niya ito gawin, inutusan niya ang gabay na itakas si Pen at ang kanyang ama. Nakipaglaban si Tiago hanggang sa tuluyan niyang matalo ang mga kalalakihang sumugod sa kanila. Hindi basta-basta ang kakayahan ng mga ito, dahilan kung bakit siya nagtamo ng malaking sugat. Matapos ang laban, pinuntahan ni Tiago ang asawa. Nakita niya itong walang buhay. Halos pagsukluban ng langit at lupa si Tiago nang malamang wala na ang asawa. Tumakbo si Tiago papasok ng kagubatan kung saan dinala ni Silab ang ama at anak nito. Nakahinga ng maluwag ang Ginoo nang makitang nasa maayos na kalagayan ang mga ito. Huwag kang mag-alala dahil ligtas sila. Bakit hindi ka tumawag ng mas maaga? Wika ni Silab. Maraming salamat, Silab. Utang ko sa iyo ang kaligtasan ng tatay at anak ko. Pero hindi ko nagawang iligtas ang asawa ko. Tugon ni Tiago. Unti-unti itong bumagsak. Inalalayan ito ni Silab papunta sa anak. Kaibigan, magpahinga ka. Kailangan mong bumawi ng lakas para sa anak mo. Wika ni Silab. Hinubad ni Tiago ang suot na mutya. Inilagay ito sa kamay ni Pen. Ramdam ko na hindi na ako magtatagal, kaibigan. Naway alagaan mo si Pen, kagaya ng pag-aalaga mo sa akin. Panatiliin mo silang ligtas ni tatay. Umalis kayo sa lugar na ito. Simula ngayon, ibinibigay ko ang kalayaan mo. Inabot nito sa tikbalang ang gintong buhok bilang tanda ng pagbabalik ng kalayaan nito. Kinuha naman ito ni Silab. Nagpakawala ng malakas na halinghing. Sumagot ang lahat ng tikbalang na nasa paligid bilang pakikiramay sa namayapang babaylan. Matapos ilibing ang katawan ni Tiago, ipinulupot nito ang gintong buhok sa braso bilang tanda ng pagbibigay ng katapatan nito. Nanatili sina Silab sa gubat ng ilang araw. Ginamot nito ang sugat ni Lolo Munding. Naputol ang kamay ng kawawang matanda. Ngunit nagpapasalamat si Silab dahil may kaanak na naiwan para tumingin kay Pen. Nang tuluyang bumalik ang lakas ng matanda, pinuntahan nito ang kanilang tahanan upang kunin ang mga kagamitang naiwan ni Tiago. Sa isip ng matanda, kailangan may pagpatuloy ang saling lahi ng kanilang angkan. Matapos kunin ang mga kagamitan, dali-daling umalis si Lolo Munding at Pen. Walang kamuwang-muwang ang bata ng mga sandaling iyon, kaya wala itong alam sa totoong nangyari sa kanyang mga magulang. Nakarating ang mga ito sa isang baryo. Nagpa siyang doon manatili. Walang nakakakilala sa kanila, kaya nagawa ng maglolo na mamuhay ng tahimik. Lumaki si Penpen sa ilalim ng pagtuturo ng kanyang lolo. Ngunit dahil bata, hindi may iwasang mangonsume ng matanda. Ngunit sa tulong ni Silab, nagagawa namang kontrolin ni Lolo Munding ang paslit. Hoy! Ay saan ka na naman nang galing, bata ka? Bakit puno ka na naman ng putek? Wika ni Lolo Munding nang minsang umuwi si Pen na naliligo sa putik. Sa may sapa po, Lolo.
Nanghuli po ako ng isda para may pang-ulam po tayo. Tugon ni Pen. Napasapo na lang ng noo ang matanda nang makita ang malalaking dalag na dala ni Pen. Ay nako siya. Amin na nga yung isdang dala mo nang mailuto na. At ikaw naman maligo ka na. Amoy kalabaw ka eh. Dali-daling lumabas ng bahay ang bata at naligo. Nagpakita naman si Silab sa matanda at kinausap ito. Nakikita kong lumalaki ng maayos si Pen. Salamat sa iyo. Pero masyado pa siyang bata para pasanin ang tungkuling nakalaan sa kanya. Wika ni Silab. Hindi natin siya pipilitin si Lab. Hayaan nating maging bata si Pen. Sa uli, kung talagang kailangan na, siya mismo ang gagawa ng paraan para magampanan ang kanyang tungkulin. Tugon ni Lolo Munding habang pinagmamasdang nagtatampisaw ang apo sa batya. Sinisikap ng matanda na unti-unting ipasok sa isip ni Pen ang mga bagay tungkol sa kanilang angkan. Sa murang isipan ni Pen, nagawa niyang matutunan ang ilan sa mga aral ng kanilang angkan. Nang mga sandaling iyon, hindi pa alam ng paslit ang tungkol kay Silab. Dahil nararamdaman ni Lolo Munding, hindi pa ito ang tamang panahon para makilala niya ang gabay. Ngunit lingid sa kalaman ng matanda, madalas siyang nahuhuli ni Pen na may kausap na hindi nakikita. Natanong din ito ang tungkol sa kwintas at buhok na ibinigay sa kanya ng matanda. Ingatan mo ang mga bagay na yan dahil may kaugnayan nito sa buhay mo. Ang kwintas na yan, isang uri ng mutya na pagmamay-ari ng iyong ama. At ang buhok naman, mula sa gabay nitong tikbalag. Pagdating ng tamang panahon, makikilala mo din siya. Wika ni Lolo Munding. Saan naman po nang galing yung gabay sa kamutya? Tanong ni Pen. Galing sa mahabang salin lahi ang mutyang ito. Ipinasa sa mga karapat-dapat upang gampanan ang tungkulin bilang tagapangalaga ng balanse ng mundo. Pagpapaliwanag ni Lolo Munding. Bakit po kailangan pangalagaan ang balanse ng mundo? Tanong ni Pen. Ang mundong ito, nahati sa dalawang bahagi. Mundo ng mga elemento at mundo ng mga mortal. Tayong mga babaylan ay nananatili sa gitna bilang tagapamagitan sa lahat ng mga nilalang. Bilang babaylan, katungkulan din natin ang manggamot. Ito ang mga bagay na ituturo ko sa iyo. Biglang napayuko ang paslit. Naalala nito ang kanyang ina. Si nanay po, ano po bang nangyari sa kanya? Si tatay bigla na lang din pong nawala. Ano po ba talagang nangyari sa kanila? Tanong ni Pen. Akmang sasagot pa sana si Lolo Munding nang bigla namang magpakita si Silab. Pinatay ang iyong ama't ina. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong lumakas. Kailangan mong ipagiganti ang kamatayan nila, Pen. Wika ng tikbalang. Inawat naman ito ni Lolo Munding. Hindi pa kayang unawain ni Pen ang mga bagay na yan, Silab. Kaya pakiusap, huwag kang magsasalita ng ganyan sa kanya. Kailan mo siya imumulat sa katotohanan? Kapag huli na ang lahat. Kapag natunto na tayo
ng mga nabagatnan. Hindi sila titigil hanggat hindi nauubos ang lahi nyo. Sana lang, huwag dumating ang panahon na yon. Nanlaki ang mga mata ni Pen dahil yon ang unang pagkakataong nakita niya ang tikbalang. Ano po yan? Saka bakit po siya nandito? Tanong ni Pen. Siya si Silab, ang gabay ng mutsyang hawak mo. Ang may-ari ng gintong buhok na nasa braso mo. Tinignan ni Pen ang mutya at ang buhok. Sabay tingin kay Silab. Napanganga ito dahil hindi niya akalain na may ganong kaibigang nilalang ang kanilang angkan. Hindi nakapagsalita si Pen. Nakatitig lang ito sa tikbalang. Malaking nilalang si Silab. May taas itong halos 8 talampakan. Matipuno ang katawan. Mahaba ang buhok at may palamuting ginto sa braso. Masasabing isang mataas na uri ng tikbalang ang gabay batay sa kasuotan nito. Si Silab ay prinsipe ng mga tikbalang. Ngunit iniwan niya ang karian, pati ang tronong mamanahin para lang maging gabay ng iyong ama. At ikaw bilang susunod na saling lahi, kailangan mo ring matutunan ang lahat ng kaalaman tungkol sa kanila. Pagpapaliwanag ni Lolo Munding. Hindi ako magtuturo sa kanya. Kailangan niya itong matutunan sa sariling paraan. Matapos ang pag-uusap na yun, kagad umalis si Silab. Napagtanto ni Lolo Munding na tama ang sinabi nito. Matagal siyang nakampante dahil walang nakakakilala sa kanila sa lugar na pinuntahan. Makalipas ang ilang taon, tumungtong sa edad na 12 si Pen. Naging ganap ang pag-iisip nito. Namulat sa mundong kinalakihan ng kanyang ama. Natutunan ding ilabas ng binata ang kakayahang nakatago sa kanyang katauhan. Ang tanging kulang na lang, ang patnubay ng gabay ng mutya. Dumating na ang oras para mapagtibay ang kaugnayan niyo ni Silab. Wika ni Lolo Munding. Paano po? Hindi ko naman alam kung ano yung gagawin ko eh. Tugon ni Pen. Eto, basahin mo ang lahat ng kasulatang iniwan ng tatay mo. Iiwan na muna kita nang mapag-aralan mo ng mabuti. Binasa ni Pen ang lahat ng kasulatan, maging ang mga orasyon na ginagamit ng kanilang mga ninuno. Pinag-aralan ni Pen nang hindi nalalaman ni Lolo Munding. Hanggang isang araw, napansin ng matanda na nagsasanay si Pen. Sinusubukan nito ang isang orasyon, ngunit hindi niya alam kung para saan. Laking gulat nito nang biglang sumabog ang malaking bato sa harapan. Sa sobrang gulat ay napatakbo si Pen. Bigla namang lumitaw si Silab sa kanyang harapan. May hawak itong malaking palakol. Anong nangyari? Nasaan ang kalaban? Hindi na tumuloy si Lolo Munding dahil nakita nito si Silab. Ngunit nagalit ang gabay nang makitang gumugulong sa kakatawa ang binatang si Pen. Kung nakita mo lang yung itsura mo, para kang nagulat na kabayo. Nagbuga ng hangin sa ilong si Silab. Hinataw ang palakol sa lupa. Ngunit hindi naman natinag ang binata. Hindi mo ba alam kung gaano ako nag-aalala sa iyo, bata ka? Tungkulin ko ang panatiliin kang buhay. Ipinangako ko sa iyong ama na aalagaan kita.
Kaya sana naman, huwag kang gumawa ng ikakapahamak mo. Wika nito. Kagad siyang naglaho sa lugar. Tumahimik naman sandali si Pen na tila iniisip ang maling ginawa. Patuloy lang na nag-obserba si Lolo Munding. Silab, nasan ka na? Bumalik ka dito. Pasensya ka na. Hindi ko naman sinasadya eh. Aksidente ko lang na napagana yung orasyon na yun. Bumalik ka na dito. Pasensya na. Wika ni Pen. Maya-maya ay muling nagpakita si Silab. Naupo ito sa harapan ng binata at hinawakan sa ulo. Tandaan mo, hindi sa lahat ng panahon, nandito ako para alalayan ka. Kaya mag-iingat ka. Dahil malalagot ako sa tatay mo kapag may nangyari sa'yo. Tugon ni Silab. Muling nagbalik sa pagsasanay si Pen. Habang nakaupo ito sa tabi ng bata, dito na nagsimula ang matibay na samahan ng dalawa. Palagi na ring nagpapakita kay Pen ang gabay. Kahit saan magpunta ang binata, naroon din si Silab. Paminsan ay nag-aanyong kabayo ito, lalo na kapag naglalakad ito sa bayan. Isa sa mga ikinabubuhay nila Lolo Munding ang paggawa ng banig. Ipinagbibili ito sa bayan. Kadalasang si Pen at si Silab ang nagdadala nito sa bayan. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng engkwentro sa isang antingero. Naupo ang binata sa sulok nang lapitan ito ng isang lalaki. Bata, magkano tong kabayo mo? Gusto ko sanang bilhin. Wika ng lalaki. Pasensya na po kayo. Pero hindi ko po ipinagbibili si Silab. Tugon ni Pen. Sige na, lahat ng bagay may presyo. Ibenta mo na sa akin yung kabayo mo. Sabihin mo lang kung magkano. Pagpupumilit ito, ngunit tumutol pa rin si Pen. Pasensya na po talaga. Hindi ko po pinagbibili ang alaga ko. Muling wika ng binata. Kung hindi mo pagbibili yan, katayin na lang natin. Tugon ng lalaki sabay labas ng patalim. Dito na napatayo si Pen. Hinawakan si Silab sa gilid. Tinignan nito ang paligid kung meron bang tao. Nang malamang walang nakatingin, tinapik nito si Silab sa tagiliran. Kagad namang nagpakita ang totoong anyo ng gabay. Walang yang taba, Choy. Balak mo pa akong gawing tapa. Nanlaki mga mata ng lalaki nang makita nito ang tikbalang. Sinubukan nitong magbato ng tigalpo, kaso nga lang nakontra ito ni Silab. May kalaman ka din pala. Hindi kita mapapatawad sa sinabi mo sa akin. Inilabas ni Silab ang kanyang palakol. Naglakad papunta sa lalaki. Mabilis naman itong tumakbo sa sobrang takot. Umanda ka sa akin, tikbalang. Babalikan kita. Muling wika ng lalaki. Walang problema. Aantayin kita. Tugon ni Silab. Ang mabuti pa, umuwi na lang tayo, Silab. Mukhang mapapaaway tayo eh. Wika ni Pen. Hindi, Pen. Oras na para ipakita mo sa kanila ang totoo mong kakayahan. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa'yo. Tugon ni Silab.
Nanatili ang dalawa sa lugar buong maghapon. Ngunit hindi na bumalik pa ang lalaki. Papalubog na ang araw nang magpasyang umuwi ang dalawa. Hindi inaasahan ng mga ito na haharangin sila ng grupo ng lalaki. Sabi ko na nga ba dito kayo dadaan eh. Alam mo bang gusto kong magkaroon ng alagang tikbalang? Sa pagkakataon na to, kung ayaw mong mapahamak, isuko mo na lang yung tikbalang na yan. Wika ng lalaki. May dalawa pa itong kasama. Kaagad ding bumunot ng itak. Ngunit wala silang kalam-alam na hindi basta-bastang tikbalang si Silab. Walang isusuko ang batang to dahil hindi niya ako hawak. Kayo ang dapat tumigil dyan sa ambisyon niyo. Hindi alipin ng mga tao ang lahi namin. Tugon ni Silab. Sabay labas ng kanyang palakol. Nagulat ang mga kalalakian dahil hindi nila akalaing lalaban si Silab. Kaunting kaalaman, ang karaniwang tikbalang na nagiging gabay ng mga antingero, walang kalayaang magpasya para sa kanilang sarili. Hindi ito kumikilos ng walang utos mula sa kanilang Panginoon. Ngunit sa kaso ni Silab, hindi ito pangkaraniwang gabay. Sumugod ang isa sa mga kalalakian. Ang punterya nito, si Pen. Kagad naman itong nakita ni Silab. Hinarang niya ito gamit ang palakol. Sinabihan ko na kayo eh. Huwag niyong gagalawin ang batang to. Wika ni Silab. Sabay sugod sa mga kalalakian. Nagsigawan ng mga ito dahil sa takot. Hindi pa tayo tapos. Babalikan kita tikbalang. Papasanpat, mapapasakin ka din. Wika ng lalaki habang tumatakbo palayo. Wala na sila, Silab. Salamat ah. Kung hindi mo hinawi yung itak na yun, siguradong patay na ako. Huwag mo nang alalahanin yan. Umuwi na tayo bago pa sila bumalik. Pagkarating sa tahanan, pinaliwanag ni Pen ang nangyari kay Lolo Munding. Bagyang kinabahan ng matanda. Kaya naman nagpasya ito na siya na ang bababa sa bayan. Inakala ni Pen na hindi sila masusundan ng lalaki. Ngunit laking gulat nito nang dumating siya sa tahanan galing sa pagigib. Nakita niya ang mga itong nakatayo sa bakuran. Marahang naglakad ang binata papasok ng bahay, ngunit pinigilan siya ni Silab. Anong ginagawa mo dito, Silab? Sinong kasama ni Lolo Munding? Huwag mong alalahanin si Munding dahil kaya niya ang sarili niya. Ikaw ang inaalala ko. Lalo pa nang malaman ko na susundan ka ng mga yan dito. Ingatan mo ang buhok na nasa braso mo dahil yan ang habol nila. Dinala ni Silab si Pen sa loob ng gubat para manatili itong ligtas. Ngunit naisip naman ng binata na talagang hindi titigil ang mga kalalakian hanggat hindi nila nakukuha ang kanilang pakay. Bakit hindi na lang natin sila harapin nang matapos na yung lahat? Napatingin si Silab sa binata. Napangiti ito. Sigurado ka ba sa gusto mong gawin? Oo, Silab. Gaya ng sinabi mo, kailangan kong harapin ang mga ganitong uri ng pagsubok. Sa malaot madali, harapin at harapin ko din to eh. Kaya bakit hindi na lang natin harapin ngayon? Kung yan ang gusto mo, haharapin natin sila.
maganda ka na at tayo ang susugod sa kanila. Pag-uusap ng dalawa. Hinawakan ni Pen ang suot na mutya. Binulungan. Matapos ay naglakad papunta sa mga kalalakihan. Ako ba yung hinahanap nyo? Nandito ako oh. Wika ni Pen. Napalingon ang mga kalalakihan. Kagad tumakbo papunta sa kanyang kinaroroonan. Dali-daling tumakbo papasok ng gubat ang binata. Walang kalam-alam ang mga kalalakihan na patibong ang nilalakaran ng mga ito. Nagtago si Pen sa isang puno. Inantay ang susunod na mangyayari. Nagpakita si Silab. Paulit-ulit silang hinambalos ng palakol. Talagang wala kayong kadala-dala. Hindi ba't sinabi ko sa inyo na itigil nyo na ang pangarap na makahuli ng kagaya ko? Dahil bilang isang prinsipe ng mga tikbalang, hindi ko hahayaang alipinin nyo ang lahi ko. Wika ni Silab. Patuloy na sumalakay ang dalawa sa mga ito. Habang ang isa sa kanila ay nag-uusal ng dasal panggapos. Naririnig ni Pen ang orasyong ginagamit nito. Napag-aralan na din ito ng binata. Mabilis na nalaman ni Pen ang pangontra. Walang kalam-alam ang mga kalalakihan na kinokontra na ito ng binata. Narinig na lang nito na nagsalita ang isa sa mga kalalakihan. Kanor, mukhang hindi gumagana yung orasyon. Delikado tayo dito. Masyadong malakas sa tikbalang. Wika ng isa sa mga kalalakihan. Huwag kang tumigil dyan. Ituloy mo lang yung pag-uusal. Tugon ni Kanor. Tinuloy ng lalaki ang pag-uusal hanggang sa tuluyan ng makaramdam ng pagod. Hindi na nito kayang mag-usal. Kinuha ni Pen ang pagkakataon upang umatake. Laking gulat ng lalaking nag-uusal nang biglang dumugo ang ilong nito. Unti-unting nakaramdam ng pananakit ng ulo hanggang sa hindi niya ito kayanin. Napasigaw ang lalaki at unti-unting napaluhod. Laking gulat ni Silab nang biglang sumambulat ang ulo ng lalaki. Napatingin si Silab kay Pen na nooy hingal na hingal. Pagod na pagod. Muli nitong ibinaling ang atensyon sa mga natitirang kalalakihan. Nakatuon ang atensyon ng mga ito kay Pen. Ngunit hindi nila magawang lampasan si Silab. Huwag niyo nang subukan pa kung ano man ang iniisip niyo. Wika ni Silab sabay wasiwas ng kanyang palakol. Nagsipagtalsikan ng mga ito. Piniling umalis ng lugar. Lalo pa nang makita ng mga ito ang kanilang kasama na walang buhay. Sa ikalawang pagkakataon, nagawang patakboy ni Silab ang mga kalalakihan. Dali-daling nilapitan ng tikbalang ang binata na nooy napapaluhod. Alam ni Silab, nanghina ito dahil sa ginamit na orasyon. Mahusay ang ginawa mo, pero kulang ka sa pagsasanay. Hindi pa kaya ng katawan mo ang ganong kabigat na atake. Wika ni Silab. Mabuti na lang gumana yung dasal na yun, no? Kung hindi, baka nahuli ka na nila. Tugon ni Pen. Matapos ay tuluyan itong nawalan ng malay. Dinala niya ito sa loob ng tahanan. Ilang minutong nakalipas ay dumating si Lolo Munding. Pinaliwanag sa kanila ang nangyari. Hindi na nagtaka ang matanda dahil minsan niya itong nakitang magpagana ng orasyon. Likas sa kakayahan ni Pen na magpagana ng mga orasyon.
Nakita ko kung paano niyang pinasabog ang malaking bato. Naroon ako nung una niyang pagganahin ng orasyon ng kanyang ama. Muling wika ni Lolo Munding. Kailangan nating bantayan si Pen. Ramdam ko ang nakatagong lakas ng batang ito. Ang hula ko, sa oras na magising ang kakayahan, mas malakas pa siya kay Tiago. Tugon ni Silab. Tama ka, napapansin ko din yon. At kung hindi natin siya matuturuan ng maayos, siguradong malaking panganib ang dulot ng kakayahan ni Pen. Muling wika ni Lolo Munding. Ikaw na ang bahala sa kanya. Maaring ilang araw siyang makakatulog. Kailangan ng katawan ni Pen ang makabawi. Mga kabayan, kung interesado kayong i-upload ko na kaagad yung part 2 mamayang 8 p.m., mag-comment lang kayo dito sa ating video. Kapag maraming gusto, upload ko kaagad yung episode 2. Salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan